Good day, everyone. I'm Alfredo Manuel. Today we will talking about the assessment in learning tools. So this is the continuation to our report with Sir Byron Meneses. And the continuation of our report is types of e-portfolios. So school-centered e-portfolio are driven by assessment of learning. So ibig sabihin nito ay ang school-centered e-portfolio ay nakatuon sa pagsusuri ng pagkatuto. Ibig sabihin ginagamit ang mga ito upang suriin at ipakita ang mga academic na tagumpay at kasanayan ng mga estudyante. Ang mga digital na e-portfolio na ito ay nag-iipon ng mga ebidensya ng gawa ng estudyante tulad ng mga takdang aralin, proyekto at pagsusulit upang subaybayan ang kanilang pagunlad, taasin ang kanilang pagganap at ipakita ang kanilang mastery sa mga linalaman ng portfolio. So layunin nitong matulungan ang mga estudyante at guro na mag-reflect sa mga tagumpay ng pagkatuto at magbigay ng malinaw na dokumentasyon para sa pagsusuri. And the next slide is learner-centered portfolio are driven by assessment for learning. Ang learner-centered portfolio ay nakatuon sa pagsusuri para sa pagkatuto. Ibig sabihin, ginagamit ang mga ito upang suportahan at gabayan ang pagtuloy na pagunlad ng mga estudyante sa buong proseso ng pagkatuto, hindi lamang upang tasain ang mga panghuling resulta. Ang mga portfolio na ito ay naglalaman ng mga gawa na nasa proseso, mga refleksyon at self-assessment upang matulungan ang mga estudyante na subaybayan ang kanilang progreso, magtakda ng mga layunin at matukoy ang mga aspeto na kailangan pa ng pagpapabuti. Layunin nitong ikayatin ang pagtuloy na pagkatuto at self-reflection sa pamamagitan ng regular na feedback. So the next types of e-portfolio is assessment e-portfolio. So the audience is internal to the school and the goal is to support institutional outcomes assessment. So dito, ang assessment e-portfolio ay inilalaan para sa isang internal na audience sa loob ng paaralan tulad ng mga guro at administrator. Ang pangunahing layunin nito ay suportahan ng pagsusuri kung gaano kausay na ito ay kausay na natutugunan ng institusyon ang mga layunin pang-edukasyon. Ang mga portfolio nito ay nag-iipon at nag-aayos ng mga ebidensya ng pagkatuto ng isang estudyante upang makatulong sa paggawa ng mga desisyon, pagpapabuti ng mga programa at pagtutok sa mga layunin at pamantayan ng akademya. And the next one is learning e-portfolio, are where the audience is student themselves and the goal is helping students examine and reflect on their learning. So, ang learning e-portfolio ay nilikha para sa mga estudyante bilang pangunahing tagapakinig. Layunin nitong tulungan ng mga estudyante na suriin at magmuni-muni sa kanilang proseso ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng portfolio na ito, may pagkakataon ng mga estudyante na mag-ipon at mag-organisa ng mga ebidensya ng kanilang mga gawain, magtakda ng mga layunin, subaybayan ng kanilang pagunlad at masusing pag-isipan ang kanilang mga lakas at mga aspeto na maaaring mapabuti na nagiging daan para sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang pagkatuto. And the last types of e-portfolio is career or transfer e-portfolios, are where the audience is external and the goal is to provide the students with a tool for showcasing their achievements to employers or transfer institution. So, ang mga portfolio na ito ay para sa isang external na audience tulad ng mga potential na employer o mga institusyon para sa paglilipat. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay sa mga estudyante ng isang platform upang ipakita ang kanilang mga tagumpay, kasanayan at karanasan na tumutulong sa kanila na ipakita ang kanilang mga kwalifikasyon at kahandahan para sa mga susunod na oportunidad. So the next one is best practice in the
Use of e-portfolios. So why do we need to study these practices of using by portfolio? Studying the best practices in the use of e-portfolios is important because it helps maximize their effectiveness in supporting student learning and achievement. Here's why. Number one is explain the benefits of e-portfolios to student. So by understanding best practices, students can better appreciate how e-portfolios support their personal growth, learning, and career development. This awareness helps them to engage more meaningfully with the process. Number two is establish clear expectation. Best practices provide a framework for setting clear, measurable goals and expectation for students. This helps students understand what is required and how they can succeed in creating and using their e-portfolios effectively. So number three is provide numerous examples of successful e-portfolio. Studying best practices are the example of high-quality e-portfolios, giving students and educators a reference point of creating their own. These examples help to illustrate what works and why serving as a guide for improvement. Number four is scaffold student learning. So best practices support a structured approach to developing e-portfolios over time. They can guide students through the learning process step by step, ensuring they build their skills and knowledge progressively. And number five is walk the talk. So, educators who follow best practices themselves set an example for students. When instructors actively engage with e-portfolios and demonstrate their benefits, it reinforces their value and encourage students to invest in the process. Number six is tie e-portfolios to assessment. Best practices help ensure that e-portfolios are reflection, but for demonstrating learnings outcomes, skill and competencies in a way that aligns with institutional goals. And the last one, number seven, is make it social. So best practices encourage the use of e-portfolios in a collaborative and social context where students can share their work, receive feedback, and learn from others. This fosters a sense of community and enhance the learning experience. So, e-portfolio assessment rubrics. So, e-portfolio purpose is for student to reflect on their years of education. So, ang layunin ng e-portfolio ay tulungan ng mga estudyante na magmuni-muni sa kanilang paglalakbay sa edukasyon. Ito ay nagsisilbing kasangkapan upang ayusin at ipakita ang kanilang mga gawa, subaybayan ang kanilang personal na pagunlad at suriin kung paano ang kanilang mga kasanayan at kaalaman ay umunlad panahon sa buong panahon ng kanilang pag-aaral. Ang proseso ng pagmumuni-muni na ito ay tumutulong sa mga estudyante na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang pagkatuto at magtakda ng mga layunin para sa pagpatuloy na kanilang pag-aaral. So next is e-portfolio reflection. Includes the course for which the file was created, the time it took to create the file, a brief description of why the file has been included in the e-portfolio, and an explanation as to why this file demonstrate achievement. So, ang e-portfolio reflection na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kursong kaugnay ng mga files na nasa loob ng isang portfolio. Ang oras na ginugol sa paggawa na ito, isang maikling paliwanag kung bakit isinama ang file sa e-portfolio. At isang paglilinaw kung paano ipinapakita ng file ang mga tagumpay ng estudyante. Ang reflection na ito ay nagbibigay ng konteksto at nagpapakita ng kahalagahan ng gawain kasama sa e-portfolio. That's all po. Thank you.